Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung ka po sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Impetigo. Yes. Ano ba ito, Doc? Alam mo, Bago nga. ni-research ko parang Tagalog version nito. Ano? Wala. 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 Pero ito, nakikita mo yung mga bata minsan. Buni. Hindi. Kasi fungal yan. Iba naman yan. Iba yun oo Parang nga. kinukumpara nga sa alipunga, which is hindi rin. Ringworm. Yes, kasi fungal infection. Sabi mo nga, Tita Winnie, itong impetigo is a skin infection caused by bacteria. Oh. Usually, Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. So talagang... Ano yun, nasa throat? Yes, pyogenes, more of skin naman ito. Pyogenes, Oo. pagka sinabing gano'n. Yes. Okay. Nakikita mo ito? Kasi streptococcus, di ba, sa Yan. throat? Meron din sa lungs. May Streptococcus pneumoniae. Yes, di ba? yes. May beta hemolytic strep. Itong sinasabi mong sa lalamunan na pumupunta sa puso. Kaya nagkakaroon ng congenital at heart. Yung valvula problem, di ba? So, ito, Streptococcus pyogenes. So, sa skin ba? So, ano nakikita mo? Ito'y crusting. Yung parang akala mo yung mga langib lamang around the mouth, nandito. Okay. Dito sa mga corner ng ilong. Tapos sa arms. Minsan sa kamay. Okay? At sa para binte. alipunga? Hindi. Kasi ang alipunga, fungal infection. Din. Hindi yung appearance. Appearance pwede. Pero later on, nag-evolve ito eh. Dahil itong tinatawag na impetigo, merong bullous at non-bullous version. Ano ibig sabihin yan? Bullous yung butlig-butlig na may tubig sa loob. Okay. Bullous. Okay, Parang okay. zoster. Okay. Parang shingles. Okay. Pero makikita mo... Ako ba na malalaki? Ay, oo. Meron yan eh. Para sa Around the mouth. bulutong. Bulutong, pero lugar niya, around the mouth, dito sa may ilong, sa mga creases Around niya. the mouth. Hands. So, it must be by contact. By contact. Dahil ang primary transmission niya is direct contact. Pwedeng direkta dahil hinawakan mo, hinalikan mo, or gumamit ka ng tuwalya o personal na gamit ng taong kontaminado o batang kontaminado. Saan galing ito? Wala. Dahil sa hygiene in general. Hygiene. Hygiene, malaking factor dito. Hygiene, ibig sabihin, baka hindi ka naguhugas ng kamay? Hugas ng kamay, kalinisan, of course, yung congestion, yung population, yung... Paano yung sa mukha kasi hinahawakan ko, ganon? Oo, mga gamit-gamit. Bakit? Saan natin nakikita ito? Daycare centers, eskwelahan, at mga magkakapatid sa loob ng bahay. So, kasi yung contact. Contact. Si Close Bagets, proximity. Si Bagets, pwedeng nakuha sa school, tapos pag uwi, hindi Hugas. Siyempre, nung sinundo, hi, mami! Diba? Oh, anak ko, hawak dito. Tapos, hindi tayo Hugas naghugas. ng kamay. Tapos, syempre, mga magkaklase sa bata, yung mga bata sa eskwelahan, di ba? Naglalaro. May mga gamit kasi doon. Yes. Hindi, sorry. Papasensya na po, hindi naman namin sinasabi na madumi ang school. No. Hindi. Pero alam mo, naging bata rin tayo, Tita Totoo Winnie. naman. Naku, tayo ba naghuhugas ng kamay bawat klase, bawat period? Ngayon na lang Hindi. kung kailan tumanda tayo, tsaka kaya tayo naghuhugas. Alam mo, di ko Nag-i-spray na maalala kung ginawa ko nga yan Hindi nung ba? bata-bata ako. Dati nga, hindi pa. Hindi naman tayo tinuturuan na after CR, dapat maghugas yung mga ganun, Kaya yung basic nga. ba? Oo. So, if we look at... Ngayon na lang yun. Yes. I mean, in At saka all nung tumanda honesty, ako. naging aware tayo. Oo. Kaya nga natin tinuturo ito at pinag-uusapan dahil, yun nga, nangyayari ito. Maski na sa exclusive schools, meron to. Hindi natin sinasabing, ay, sa ano ito? Sa lugar? public or what? Wala. Kahit saan pwede. Yes. Daycare centers, hindi ko sinasabing ordina. Yun, maski na good daycare centers na, but hindi ka aware, pwedeng magkaroon nito. Meron ngang, di ba? Sorry naman. This is, skin lang on contamination, Yes, on contact. Yung herpes zoster. Okay. Ang iniisip pa nung araw, herpes. Yes. So, Yes. Herpes merong simplex. yes. Connotation niya with Sexual. regards sa sexual transmission, promiscuity, yung mga paglaro, yung pala ganyan. nasa hangin at saka yung Yun ano nga. mo yung immune system Yes. mo. Kaya nga
natin dapat ihimay or pag-usapan ito para aware tayo. Yes. Dahil kadalasan, ito ay nangyayari sa mga edad 2 hanggang 5, ang 5 years old. Oo. So, mga bata, toddlers, naglalaro. Makati ba yan? Makate. Masakit? Very Ano uncomfortable. ba? Ang mga bata pa naman uncontrollable pag Yes. Makati. Kaya nga, isa sa mga guide natin, isa sa mga ipapayo natin, huwag kamutin. Totoo yun. Huwag kamutin. Ano mo sasabihin nyo sa 2 years old, Doc? Yes. Dahil yun nga. Lagyan mo mittens. Huwag putukin yung bulos o yung tubig. Hindi ba? Kaya nakikita natin yung mga bata, may mga crusting, akala mo kumain na hindi nagpunas ng bibig. Okay. Ganun ang itsura. Okay. May mga litrato ako, kaso hindi natin maipapakita lahat na sa teleradyo. It's picture copywritten. kasi. Yes. So, makikita mo na, pag nakita nyo po, ito ay common. 2 to 5 years old. Nangyayari ito pag mainit ang panahon. Oh. Okay? Or sabihin natin, siksikan sa tirahan, siksikan sa loob ng sasakyan, siksikan sa loob ng eskwelahan, or sa close contact nga in general. Pero sabi mo, pwede rin sa matanda. Yes, dahil yun nga. Pag yun matanda, sabihin natin, may gasgas ang katawan mo, may sugat ka. Yung nag-direct contact, nag-transmission. Pero may pagpupuntahan itong Staphylococcus o Streptococcus Paano pyogenes. gagamutin? Ay kung very mild lamang, pwede tayo mag-topical antibiotic ointment lamang. Okay. Siyempre, manatiling dry, malinis yung lugar, at huwag kamutin. Okay? Huwag Bakit kamutin. makating-makati ba ito? Medyo. Tita Winnie, kung nagsalamin ka naman, makikita mo may ganun. Kakaligo. Hindi yung Tigyawat. pakiramdam ba parang nangangapal? Yes, mangangapal or sabihin natin makate. Kasi may crustings Di ba, minsan nga, isang pimple lang nga, kakut-kutin mo. Hindi tayo kasi matatanda. Meron pa tayong control. Di ba? Kasi Yes. yung mga bata, Wala, inega. spontaneous yan Diba? Hindi mo maano Yun nga pamangking ko, nagkapantal dito Yes. sa may wrist. Kutkot ng kutkot, so nagkasugat. Sabi ko sa kapatid ko, lagyan mo ng yung Povidone iodine. yun, Oo. nakakatuyo siya. Yes, yes. Kasi kutkot ng kot. Tama. Ate, hindi sinusubo kasi Oo. yung okay. So lagyan natin ng Alcohol? hindi ng yung strip. Wound strip, Band-Aid! Oo. Ang ginagawa naman ng bagets, como bago, tinatanggal naman. Yes. Tapos sinabi ko, meron akong cartoon na picture yung ganun, para sa mga Maraming bata. ganun. Pero hindi pa rin siya mapakali kasi parang may foreign object dyan sa katawan niya. So, ang hirap i-control. My point Totoo is, yan. ang hirap i-control sa mga bagets. Totoo yun. Hindi siya, sabihin natin, easy. Sabihin sa kanila, huwag hawakin. Yeah. Pero ang ginagawa ko usually is, nilalagyan ko na lang ng iodine. Yung sabi mo nga, pag sugat ha. Pag very nasugat lang. na. Pero ito, antibiotic ointment, very, very thin film. Maski yung iodine nilalagay mo, Tita Winnie. Very thin. Very thin. Hindi Yes, dapat yes. maging brown. Dapat hindi mo nga makikita yung kulay. Kasi, Makati yan. Makati yan. So, kaunti lang. Si James may tanong, Doc Dennis, nagkaroon po ako ng sipon. At makalipas ng ilang araw, nagkaroon ako ng makating sugat na may dilaw na parang pulot, nag-crust, na sa paligid ng ilong at bibig ko. Paano ko po malalaman kung allergy ito o ito ay impetigo? Pwedeng allergy, pwedeng impetigo yan. Pero, yung sabi mong may sipon ka, panay singa na ka ng singa, yung kinukuskus mo yan, Pero syempre may irritation. abrasion yon. Pwedeng pasukan ng Staphylococcus yun. Oh, really? Kasi yun ang isa sa mga common sites or area of or way of open wound, skin, insect bites, or sabihin natin abrasion. Ito, kinuskus mo, kakasinga mo nagkaroon ng So, ano ganun gagawin niya, Doc? Well, ako, I will just keep the area clean, wash with mild soap. Mild soap, ibig sabihin, walang kolor, walang amoy, walang pabango, Yan. and keep it dry. Wala siya mapahid? Wala.
Wala muna. Kasi meron tayong pivotal or meron pinanggagalingan. Okay. Siya ay singa ng singa. Si Mark, Doc, yung mga sabon gaya ng sulfur soap, mabisa po ba ito para makaiwas sa mga ganitong skin disease? Ang sabi ko nga mild soap. Dahil yung sulfur soap, may kapasidad ito mag-overdry. No? Tutuklap. Ayaw din natin yan. Makate. Nakaranas na ba kayo gumamit ng sulfur soap? Parang nabanat ang balat mo. Ibig sabihin, meron siyang hinatak na tubig mula sa balat mo. O di magdadry, hindi siya kakate. Hindi siya kakakate. Pwede mag-crack. Makate rin yan. Lalagyan moisturizer. Dapat clean soap and water, adequate hydration lang. Okay. Wag At daw. In short, Mark, wag. Oo. Alam mo, sa bata, ang tinuturo namin is, isa sa mga paraan, gupitin or Ang nails. Trim the nails. Yes. Kahit anong kutkot nila, walang masyado. Yung pamangkin ko. Oo. Wala na nga kuko. Ah. Pupunta sa sofa. Ikakaskas. Hahanapin niya yung medyo rough na lugar. Yung sa shorts. Alam mo kasi, pag Makate yan, gagawa ka ng paraan na magkaroon ng sensation higit pa sa kate. Kaya nagkakaroon ng sugat. Alam mo, ang principle dito is ganito. Makate. Okay. Kakamot ako. Masakit na. Sasakit. Kaya yung degree of pain Kate? ay higit sa kate. Aww. Kuha mo? Kaya ang magkakaroon ka ng sugat na. Naku naman, nakakabitin. So, ang huling paalala ni Doc para sa Impetigo? Simple hygiene. Maghugas ng mild soap at water, manatiling tuyo, wag pong kamutin kung pwede, trim ang ating mga kuko at hiwalay ang ating mga personal na gamit kagaya ng damit at tuwalya. Yan, nabitin ba kayo? Nasa Facebook at TikTok si Doc. Sundan nyo lang po ako sa Facebook at TikTok. I-type lang at search ang ating username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like at share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kunlusugan, mag-message lang kayo.